So, yung 13, mga kababayan, na mga Duterte senators na binansagan na mga tracing hudas ni Father Robert Reyes, malamang hudasin yan si Sara para iligtas yung kanilang sarili. Ano makukuha nila kay Sara? Sige nga, game over na po si Sara. Padadamay sila. Tama? Wala nang lusot si Sara. Kung i-acquit nila, sila yung convicted. Ang convicted po, yung mga senador. Di ba? Mga kababayan, nagets na ninyo mga DDS? Kaya kung ako sa inyo, mga DDS, magsipagbait na kayo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung impeachment ni Sara. Alam po ninyo, sa totoo lang po, si Sara Duterte, game over na po, checkmate, end of the road mga kababayan, sa political career ni Sara Duterte. At yun ang mga kababayan, ako tingin ko itong mga senador po, na kanyang mga kaalyado, malamang ang matira dyan, si Bongo at saka si Robin, si Amy Marcos niya, Mr. Maravillas. Malamang pati si Amy Marcos bumaliktad. Pag nakita mga kababayan ni Amy Marcos, wala na. Tapos na niya eh. Malamang bumaliktad si Amy. Kaibigan man lang niya, mga kababayan, si Sara Duterte. Kung hinudas ni Amy Marcos, yung kanyang kapatid, tinalikuran niya sa vested interest niya sa politika. Si Sara pa po. Si Alan Peter Cayetano, ganon din yan, mga kababayan. Magtiwala kayo kay Alan Peter Cayetano. Pag nakita ni Alan Peter Cayetano, walaan niya, napakalakas ng ebidensya laban kay Sara Duterte. Babaliktad din yan. Kung yung kapatid nga niya, nilaglag niya si Lino Cayetano, kapatid niya yun, nilaglag. Si Sara Duterte pa, mga kababayan, sabi ko sa inyo, this is the end of the road for Sara Duterte. Game over. Yung mga senador na may kinakaharap na akaso, yung plunder, si Jinggoy, si Chis Escudero, tahimik si Chis. At saka si Joel Villanueva, malamang may mga nakikipag-negotiate na kung paano mga kababayan makalusot sa mga kaso nila, plunder. So ang pagpipilian nila, makulong tulad ni Jinggoy, may plunder case na, mga kababayan, si Jinggoy. O makipag-usap, ilaglag si Sara. The rest, mga kababayan, lahat yan may kaso. Si Loren, yung anak niya. Yung magkapatid na Villar, may kaso sa SEC. At idagdag pa natin, mga kababayan, yung bagong kaso. Si Robin, yung pagpatakas niya, siya mismo yung kasama sa pagpatakas kay Bato. So, yung 13, mga kababayan, na mga Duterte senators na binansagan na mga tracing hudas ni Father Robert Reyes, malamang hudasin yan si Sara para iligtas yung kanilang sarili. Ano makukuha nila kay Sara? Sige nga, game over na po si Sara. Padadamay sila. Tama? Wala nang lusot si Sara. Kung i-acquit nila, sila yung convicted. Ang convicted po, yung mga senador. Di ba? Mga kababayan, nagets na ninyo mga DDS? Kaya kung ako sa inyo, mga DDS, magsipagbait na kayo. Yan mga senador, ililigtas nila yung sarili din nila.
Walang rason na iligtas pa si Sara Duterte. Si Sara Duterte, pierdigana. Gumana man siya, manalo man siya sa Senado, i-acquit siya, destroyed na rin yung kanyang politika. Mga kababayan. At may nakaabang na plunder case laban sa kanya at saka yung ICC. So mag-iisip itong mga senador, mga kababayan. Malamang gamitin nila yung boto against Sara Duterte as leverage para hindi sila madiin. May mga kinakarap na kanya-kanyang kaso. Di ba? Mga kababayan, that is reality in politics. So kahit mga kababayan hindi patuluyang makonvict halimbawa lang ha, si Sara Duterte, sa impeachment trial, sapat na po mismo yung proseso sa paglilitis upang durugin po yung kanyang political future. Game over na po para sa 2028. Yan ang reality niyan. Nakita ninyo yung nangyari kay Jojo Binay? Yun mismo ang mangyayari kay Sara Duterte. Hindi man yun impeachment, yung kay Jojo Binay, pero yung Senate investigation na ginawa sa kanyang involvement doon sa Makati, yun ang dumurog sa kanyang political career, natalo. Kaya pierdigana po ito. I-acquit man siya ng mga senador na kakampi niya na pwedeng madamay na mamatay din ang kanilang politika, pero yung political future ni Sara, totally damaged na po. Pag nangyari yung presentation, which is mangyayari yung presentation ng mga ebidensya. Kasi po mga kababayan, yung tunay na laban, alam po ninyo, hindi lang po sa final vote ng Senado, kundi po sa mga ebidensyang mabubunyag, presentation of evidence, sa harap ng sambayanang Pilipino. Full coverage po. At kapag mga kababayan sinimulang ilatag ng House Prosecution Panel, yung AMLAC findings, mga bank records ni Sara, yung SALN inconsistencies, yung bilyon-bilyon mga kababayan na unexplained transactions, halos po, game over na yung laban. Nagets ninyo? Kaya nga sila po, gustong isabotahe yung Senado para hindi matuloy ang trial. Inangyari pa rin. Kinonbina ni Alan Peter Cayetano. Tingin ko may iniisip si Alan Peter Cayetano iba. Ito hula ko lang po. Kasi tingnan ninyo, pattern ng pag-ugali ng mga DDS, mahilig maglaglag. Si Digong nilaglag si Bato. Ano sabi ni Digong doon sa Quadcom hearing? Iyan na niya, si Bato de la Rosa. Death squad din niya. O, di ba? Si Bato naman po, the other day, ayun sa interview pala, nung nasa Senado pa siya, in-interview pala ni Jessica Soco, nilaglag si Digong. Di ba? Sabi ni Bato, nag-isipan niya ako, nagbago na yung aking posisyon na samahan si Digong. Kasi sabi niya ni Digong, ni Tatay Digong, okay siya na solo. Ako naman hindi man magpipresidente. At hindi man niya kami magkikita. Separate yung selda namin. Kaya siya nagtago. Tumakas. O diba, malinaw na nilaglag niya. Loyal lieutenant si Bato de la Rosa. Nagawa niyang ilaglag si Digong. Nagawa niyang talikuran mga kababayan. Si Digong. Si Alan Peter Cayetano pa, natuso. Si Alan Peter Cayetano, tinalikuran niya, kapatid niya si Lino. Iba yung sinuport. Anong rason? Siyempre, nag-ambisyon din sa top position, maging presidente someday. At vice-presidente. Kung sad-sad na ang ratings ni Sara, sirang-sira na dahil sa presentation ng mga ebidensya, tatalikod yan bigla siya,
biglang yan, babaliktad si Alan Peter Cayetano. Para pagkakataon niya ito magbida-bida, na despite kaalyado siya, yun ang nababasa ko sa mga statements niya. Ginawa na niya ngayon yung tama kasi nakita yung ebidensya, napakalakas. Malamang mauna pang bumoto for conviction. Di hero siya. Yung bumantot niyang imahe mga kababayan dahil sa the Senate is under siege, under attack, yung pagkudita niya sa Senado, mga kababayan na perceive na isasalba si Sara, tapos bigla niyang kinonvict, o di ba matutuwa yung mga mamamayang Filipino? Talaga niya impartial itong si Alan Peter Cayetano. Bida siya. Sakripisyo si Sara. Kasi anyway, napakalakas ng ebidensya. So gawin na natin yung tama. Nagets ninyo? Game over ito, mga kababayan, sa tingin ko lang. At kahit pa, i-acquit nila, game over pa rin mga kababayan. Pag naipresenta yung mga lalakas na ebidensya laban kay Sara Duterte. So totally destroyed yung kanyang future political career. Hindi po itong simpleng political attack, baka yun ang iniisip ninyo. Propaganda. This is reality. Kasi po, ito po ay usapin ng unexplained wealth, posibleng money laundering, maling paggamit na confidential funds, hidden financial transactions na mabubunyag, mapapatunayan, at saka yung sistematikong korupsyon, mabibilad mga kababayan. Kaya sa tingin natin mga kababayan, kahit pa magkaroon ng political maneuvering sa Senado, ang reputasyon po ni Sara Duterte ay maaaring hindi na po makabangon. Bakit po? Dahil sa pagkakataong ito, hindi na po puro propaganda yung kakaharapin niya. Mga mga bank records at mga dokumento na. Kaya kahit po manalo pa sila sa Senado, sa boto, na-acquit si Sara, panalo pa rin yung mga mamamayang Pilipino. Dahil nabunyag yung katotohanan. At yun mga kababayan ang tatama. Guguho mga kababayan, sigurado, ang political future ni Sara Duterte, yung kanyang ambisyon para sa 2028 election. Maraming senador ang maaring magkaroon po ng political bias. Alliance o takot sa Duterte political machinery. Ngunit mga kababayan, kahit ano pa yung final vote, yung impeachment trial mismo ay siyang magiging political disaster po para kay Sara Duterte. Para siyang hahampas na tulad ng malakas na hangin ng super typhoon Yolanda. Tama po? Bakit po? Kasi po yung impeachment trial, yung impeachment court, magiging siya pong pambansang intablado. Nakatutok yung lahat niyan ng financial disclosures, mga mabibigat na testimonya, mga documentary evidence, AMLAC findings, audit trails, at yung confidential fund anomalies. So habang tumatagal yung trial, mas lalong lumalalim yung public exposure niya. Mahuhubaran ng tuluyan si Sara Duterte. Guguho yung manufactured image ni Sara Duterte na siya ay isang simpleng leader, simpleng tao na kumakain ng fishball, tusok-tusok. Siya pala, mga kababayan, ay nagkukunwari lang, nagpapanggap. Yun pala, multi-billionaire siya. Guguho yung kanyang imahe. Mga kababayan na ipinaniwala niya sa atin. At hindi na siya pwedeng umiwas dito, magtago o mag-no-show tulad ng ginawa niya sa Congress. Obligado na po siyang humarap. Pinasumpena na po ni Alan Peter Cayetano, kaalyado niya. Pinasumpena na. At malamang ngayon, naglalaro na sa isip ni Alan Peter Cayetano. Pag alanganin na niya, alangan man, isugal ko yung politika ko. Baliktad ako. Conviction.
Di ba? Anyway, yun man talaga yung tama. Babase tayo ng desisyon sa ebidensya. Iko napakabigat ng ebidensya. Baliktad na. Baliktaran yan lahat. Pag na bumulwak na po yung mga records, ebidensya, detalye sa 6.77 billion na na-detect po ng ABLAC, matindi yun po. Yun ang kapalaman, mga kababayan, sa 33 suspicious transactions at 630 covered transactions na detect ng ABLAC. Hindi daw yun tugma, mga kababayan, sa lawful income ni Sara. Yung suspicious transaction, para lang magkaroon kayo ng idea, yun ang mga transactions na itinatago kung saan galing, pagtatago ng source, may unusual movement ng pondo, may nangyaring layering, o posibleng money laundering indicators. Yun ang na-detect, mga kababayan. So pag hindi ito na ipaliwanag, siyempre, ang ibig sabihin niyan, unexplained wealth. Saan galing? May 3.92 billion mismo na na-detect sa cash flow account mismo ni Sara Duterte. Imagine that. Pero magkano yung kanyang salin? 88 million. So yung matinding tanong dito, saan galing yung pera? At bakit hindi idineklara sa salin? Kapag humingi na po ng bank records yung prosecution, game over na para kay Sara. Iyan ang sinasabi natin. Bakit po ganon? Kasi po, ang bank records, timestamp siya po, traceable siya, dokumentado, digitally recorded, saka may audit trail siya po, mga kababayan. So kapag lumabas na yung source of funds, transfer of patterns, or transfer patterns, yung galaw ng pera at inconsistencies, masisira po yung political shield na matagal nang bumabalot kay Sara Duterte. Magigiba yun lahat. So hindi na po obra yung political persecution na card na ginagamit ni Sara Duterte ng kanyang mga propagandista. Sa loob ng maraming taon, nakasanayan na gamitin ng Duterte Camp ang narrative na inaapi kami. Political attack ito. Demolition job. Pero iba na yung magiging problema nila ngayon. Kasi financial documents na po ang magiging usapan. So, ma-establish, hindi pala paninira, kundi totoo. So, hindi impeachment vote, mga kababayan, ang totoong kinatatakutan ni Sara. Hindi po Senate, arithmetic. Hindi po yung media criticism. Ang kanyang kinatatakutan, yung tuluyang pagkapunit ng imahe niya, ng imahe po ni Sara Duterte sa harap ng publiko. So, makikilala na, mga kababayan, matatanggalan ng maskara itong si Sara Duterte. Dahil po, kapag nasira yung public trust sa usapin po ng pera, mahirap na po itong ibalik. At dito po, posibleng tuluyan ng mamatay ang Sara 2028 project. Tapos na yung political career ni Sara Duterte. Game over. Bakit wala nang lusot si Sara Duterte? Kasi hindi na po hearsay yung issue. Hindi na siya simpleng chismis. Hindi na political mudslinging tulad ng sinasabi nila. Paninira man lang niya yan. Hindi na. Kasi ma-establish na po dahil sa mga dokumentong malalantad sa publiko, yung bilyon-bilyon. Bilyonarya pala si Sara. Yun ang mangyayari niyan, mga kababayan. At pag nakita yon ng mga senador na puro man balingbing, hindi niya. Alangan man madamay tayo sa paglubog ng political career ni Sara, isalba natin yung ating sarili. Conviction, bida pa sila sa ating mga mamamayang Pilipino. Di ba? O ngayon, before po tayo na magpaalam, mga kababayan, gusto ko na sana mag-subscribe naman kayo po sa aking bagong YouTube channel. Yan po, Laugh Trip nga ni.
may 65 subscriber na. Kanina, 0 yan. Ay, 2 pala ako. At saka si Mrs. nag-subscribe. Ngayon, madaling sabi, may 63 na mga subscriber. Isang video pa lang, ginawa ko kagabi, in-upload ko kanina. May 89 views na rin po. Dito sa Laugh Trip natin, YouTube channel, lahat lang na katatawanan yung pag-uusapan po natin, be it sa politics, be it sa showbiz, o sa ordinary nating encounter sa buhay. Ayun, pag-uusapan natin dyan. At maiksi lang ang ating video dyan. Mga 4:31 ganyan, or 8 ang pinakamahaba. 8 minutes lang, mga kababayan. Nakashare ko siya sa aking sa aking YouTube, ay sa aking Facebook page. Ayan Dante Maravillas Vlog. Yun yung invitation ko dyan Sabi ko, mga kababayan, please subscribe on my YouTube channel. Laugh Trip nga ni. Dito, puro lang katatawanan na content ang mapapanood ninyo. Kasi sabi nga, laughter is the best medicine. Mga DDS, subscribe po kayo dito para di na kayo may stress or magbigti pag natanggal si Sara at ma-deliver si Bato sa dahig. Para hindi kayo may stress. Di ba? No. Baka magbigti kayo pag pag po, na-deliver si Bato, natanggal si Sara sa pagka-vice presidente. Magtawanan na lang po tayo. Anyway, hindi man kayo kaano-ano ni Sara, di man kayo kilala. Loko ka niya talaga, Mr. Maravillas. So mag-subscribe kayo mga DDS para libangin ko kayo. Di ba? Ayos? Ayusan niya, Mr. Maravillas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley. Powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nitong si Yoli Tan, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of their life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya po, immune system booster trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas.
Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Ito yung live streaming niya. Live selling, Eileen Closet. Every Sunday po, 7 o'clock in the evening, Philippine time.